Magpakabait ka lang, Jeff. Jeff, anong gusto mong sabihin kay tatay? Tay, maraming po. Hindi pa ba? Maraming po pag yung sinuporta mo sa akin. At saka huwag ka mag-alala, hindi kita malimutan. Hindi naman para sa akin yung yung pangarap ko at para din sa inyo po. Hindi. Para makakatch up po din kayo. Hindi sa mga huwag kayo mag-alala. Hindi kita malimutan and miss na miss kita. Magpakabait ka. It's Wednesday today. We are still on Holy Week. So, magandang hapon po sa inyo lahat. Again, like I said, during this Holy Week, gusto ko lang mga good vibes lang ating i-video. So, as you know, sa mga nakakakilala sa akin, like I'm really an avid supporter of Pugong Biyahero for reasons na paulit-ulit ko nang sinasabi. and ang number one na way that I support Pugong Biyahero is, alam niyo yun, yung pagwa-watch ng mga videos niya without skipping ads. Kahit pa hindi ko yan pinapanood, play ko lang yan sa YouTube, sa TV ko. Tapos nakakatulugan ko na nag-play lang yung mga in-video links niya. So, then, as you know, na siguro yung mga nakabigay ako ng konting-konting tulong kay Alona, yung mag-ina na may skin disease at you know, and this time, I can say that up to this point, ang aking favorite so far na naging scholar ng Pugong Biyahero team is Jeffrey. Oh, huwag niyo akong ibabash, huwag niyo sabihin na, ano ba yan, bakit kinakailangan may favorite? Natural lang naman po yun, you know. Yes, I like them all. Ang mga scholars ng Pugong Biyahero, I like them all. Meron yung mga talagang patuloy pa rin na lumalaban. Meron yung mga nag-give up. But I always have like a good sense of who to root for, kung sino yung, yay, come on, go, get it, go. Ay saka doon si Alona, which we'll talk about her the next time. But today, gusto kong pag-usapan tungkol kay Jeffrey. Sa totoo lang, dahil fan ako ng batang ito, kahit pa yung ibang mga PB team, pag nag-feature sila on Jeffrey, pinapanood ko, like si Peter Paul, si Peking Bombay, ang Cuatros Marias ba yun? Actually, it's my first time to watch Cuatros Marias kanina, dahil feature nila yung pagdating ni Jeffrey sa Laguna. And even Peter Paul, I've been watching his vlog already because of Jeffrey. And of course, si Peking Bombay, napanood ko siya last year, yung mga, though nakikita ko yung mga videos nila, yung mga titles ng videos nila, pero ang talagang, you know, with all the business, with all the health issues, ang talagang napapanood ko most of the time is si Pugong Biyahero. So now, nakita ko itong batang ito, si Jeffrey, na by divine providence, yun ang masasabi ko, yung pagkakilala ni Sir Paul kay Jeffrey is a divine intervention talaga yun. Then, bakit? Kanyo, like, his family, they're very prayerful. They belong to a church. And bakit ako nagro-root ngayon sa batang ito? Because nakita ko yung pagpupursige niya. Kahit walang baon, kahit walang pagkain, talagang pumapasok siya. Lumayo siya sa pamilya niya at nandun siya sa ibang sitio
and binibigyan siya ng church ng pagkain, ng mga relatives na yun, but that did not stop him from going to school. So ngayon, nung nakilala siya ni Sir Paul, tinanong sa kanya, so graduate na siya at that time. So paano pag wala kang gagamiting mag-aral, pero yung positivity niya, mag-aaral ako, there's no other choice. Hindi ko maisip kung ano yung paano niya gagawin yun that time. Like, few weeks before his graduation, pero wala namang source na pagkukuhanan ng pag-aaral niya. Pero talaga yung sabi niya, mag-aral ako. Paano kung wala kang perang gagamitin mag-aral? Tanong ni Sir Paul sa kanya, basta mag-aaral ako. So, I think that time, even the weeks before his graduation, wala pa siyang tiyak na budget to go sa pagkoleyo. Pero I think it's because of his faith, yung pananampalataya niya, at saka yung pagpupursige niya na mag-aral. There's no other choice for him. At nung napanood ko yon, doon ako umanga sa batang ito dahil yung drive niya para mag-aral. Okay. And then also, kung bakit ko siya gustong-gusto, because even his family, yung kanyang mga lola, ang kanyang tatay, ang kanyang mga tsuhin, especially ang kanyang tatay, andun talaga yung kagustuhan niya na makapag-aral ang kanyang anak, na andun talaga yung suporta niya. So, nakita ko na yung mga ibang mga scholars ng Pugong Biyahero, no? Hindi ko naman napanood lahat. Siyempre, 'di ba, parang kailan lang naman ako nanonood kay Sir Paul. Siya lang yung nakita ko na parents ng isang katutubo na yung grabe yung talagang kagustuhan niya na makapag-aral ang kanyang mga anak. At nakikita mo sa kanyang mga anak, like they clean looking, hindi natin binabash yung iba. Sinasabi ko lang yung na-observe ko, observation. So, nakikita ko yung mga kapatid, even yung mga kapatid ni Jeffrey na mga lalaki, kita mo yung clean cut sila, well-groomed, despite of kahirapan. Nakikita mo, and we have to contribute that. I-contribute natin yan sa pagpapalaki ng kanilang tatay. And of course, the whole village. Because, sometimes it takes a whole village to raise a child. At parang yun ang nakikita ko sa magkakapatid na to, sina Jeffrey. Kasi nga, tumutulong yung church kay Jeffrey, mga kamag-anak, and all that. And kita mo yung sina Jeffrey, kanyang mga kapatid, they're well-groomed. So, kita mo agad yung diferensya din yung pagtatagalog ng tatay niya, ganon. Because, ibig sabihin nun, yung his hunger, yung pagkagutom niya na matuto. So, dahil sa ganon yung tatay nila, so it trickles down to his kids. Gaya nga ni Jeffrey at saka yung mga kapatid ni Jeffrey. Which is, I'm so happy na immediately ang mga kababayan natin na may kakayanan sa iba't ibang panig ng mundo ay immediately nag-pledge, nagbigay ng tulong sa pamilyang ito, lalong-lalo na kay Jeffrey, and also the brother na naging scholar na rin ng PB team. So, I'm making prediction. Ano to? Panghuhula. Hindi pa ako manghuhula. Parang, ito lang masasabi ko. Yung tatay ni Jeffrey, nandun yung 100 support. Yung drive ni Jeffrey nandun. Yung talagang gusto niyang mag-aral. Binigay ng Lord, si Sir Paul, sa kanya, sa pamilyang ito, together with the sponsors who said yes to the calling of giving help. Kudos po sa mga sponsors
na nag-sponsor sa magkapatid na to, si Jeffrey. And so now, ito ang nakikita ko na Jeffrey is going to be successful and sana hindi tayo magkamali. So, Jeffrey, the ball is in your court now. Ulitin ko the ball is now in your court. Ibig sabihin, nasa sayo na ang kung magtatagumpay ka o hindi. Kasi you have your parental support. Buong puso na binigyan ka ng blessing ng tatay mo at ng buong community nyo actually, ang blessing para makapunta ka ng Manila para makapag-aral. Nandyan na yung mga financial sponsor mo. So, no question about finances. Andyan na ang emotional support team mo, which is ang Pugong Bihero, Sir Paul at ang kanyang team, Peking Bombay, Madam Yola, Peter Paul, 10 ng family ni Sir Paul sa Laguna, at ang mga 4 Marias, including Mylene and Russell. Ninita, hindi natin alam. But anyway, nandyan na lahat. Financial, emotional, andyan na lahat ng support system mo. Your support system is complete, Jeffrey. Now, the ball is in your court. Nasa sayo na kung magtatagumpay ka o hindi. At sana talaga magtagumpay ka. Ang dami-daming mga subscribers ni Sir Paul, mahigit 3 million yan or 4 million na ba, ang nagro-root sa'yo, pumapalakpak para kay ikaw ay magtagumpay. So yun, bakit ko favorite si Jeffrey for now? Kasi yun nga, nakita ko yung faith niya, yung dedication niya, yung drive niya para makapagtapos mag-aral and hopefully matatapos mo, Jeffrey. And inintay ko na 4 years from now, aakit ka sa entablado. And kahit wala akong naitulong financial sa'yo for now, kasi you don't need anything from me anymore kasi maraming mga nagsusupport na sa'yo financially. Pero ang support na may bibigay ko is like, come on, I'm rooting for you. Like, yes, I'm cheering for you. Yes, Jeffrey, go get that gold. Go get that gold, Jeffrey. Remember, the ball is already in your court. So, thank you so much. Gusto ko rin yung advice ni Peking Bombay na sinabi sa kanya na kahit masaya na ako, basta makapag-aral kayo, makapagtapos kayo ng pag-aral kasi hindi ako nakapagtapos. Yun ang sabi ni Peking Bombay. It's like, with so much humility in Peking Bombay. And kaya gusto ko rin siya kasi nakikita ko sa kanya yung pagiging mababang loob niya despite of his success. Na sana tularan mo si Peking Bombay yung manatili kang grounded, manatili kang mababang loob despite of now successful ka na even without finishing school. Considered na success ka na because now you have sponsors. And sabi din ni Peter Paul na baguhin ang mga nakasanayan, which I agree, but to some extent. Pwedeng baguhin yung mga nakasanayan na hindi maganda, pero dalhin mo pa rin yung mga bagay na nakasanayan mo na magaganda. Like yung sinasabi ni Sir Paul, huwag kalilimutan ang pagiging isang katutubo, isulong ang pagiging katutubo, yung mga yon. Yung mga hindi maganda na nakagisnan, baguhin, pero panatilihin yung mga magagandang bagay because that's what
yung mga bagay na yon na kinagisnan is yun ang nagbuo sa katauhan mo. At sana talaga mapanood mo to. Alam kong maraming nagbibigay ng advice sa'yo, maraming nagbibigay ng payo sa'yo, maraming nagbibigay ng magagandang salita para sa'yo. But pagpatuloy mo, listen to those good voices, pakinggan mo yung mga magagandang sinasabi sa'yo at gawin mo yun na inspirasyon. At sana hindi ka magaya sa iba, yung mga iba sumuko. Huwag kang susuko. Pero sa palagay ko nga hindi ka susuko. Malaki ang kumpiyansa ko. I have a lot of confidence kay Jeffrey na magiging magtagumpay siya. So, see you in the next chapter, Jeff.